Isa rin sa mga tinitingnan na nakasisira dito kay Presidente, at least base sa aking mga conversations, no? Pero sino lang man tayo, no? Hindi man tayo, wala man tayong kwenta sa totoo lang, no? Isa raw sa mga nakakasira sa Pangulo ay itong kanyang mismong pinsan, si Speaker Martin Romualdez. So do you think it's also time to have a leadership change dito sa House of Representatives? Kasi 'di ba naging easy diyan. Pinush yung Chacha. Although medyo nawala yung momentum ngayon. Number two, yung budget, napakatindi ng problema, 'di ba? So do you think it's also time to consider that a leadership change sa House since the president is in the subject of house cleaning? Hindi House of Representatives pero cleaning is administration. Well, dapat isama yan sa agenda. Dapat kasama yan sa overhaul. Ang problema, kailangan niya ibalanse. Sino ba ang kayang humawak ng Kongreso? Si Toby Chanco ba yan? Si Albi Benitez ba yan? Paano, hindi ka lang basta-basta magtatanggal ng speaker eh. Dapat yung ipapalit mong speaker, yung kayang hawakan ang Kongreso. Lalo na ngayon, nagsasalita na yung mga Duterte ng impeachment. Pero mo, hindi pa nagsisimula yung impeachment ni Sara, nagpo-propose na sila ng impeachment ng presidente. So sino yung merong wherewithal? Sino yung merong pisik para hawakan yung Senado? No? Dahil for now, yung mga alternatives ay medyo kapos na kapos. House. So ibabalance niya yung tinatawag natin na political baggage, at the same time, yung kapangyarihan na kontrolin ng House. Lalo na doon mag-emanate, hindi lamang yung mga legislations ng presidente, doon mag-emanate yung possible impeachment. Kung hihina siya dito sa midterm election at magiging early lame duck, sigurado ko may magsisimula dyan ng impeachment sa Kongreso na kalaban niya. So sino ang kayang humawak dyan sa Kongreso na yan? Si Juan ba yan? Si Martin ba yan na incumbent? Si Toby Chanco ba yan na binato na lahat, even the kitchen sink kay Speaker para ma-absuelto siya doon sa disaster ng midterm election as campaign manager? Meron pa mga iba na nagpaplano on the wings. Si Gloria Macapagal Arroyo ba na tahimik ay nagbabalak din? No? Si Albi Benitez na lumalabas din yung pangalan. Maraming lumalabas eh. Pero yun ang kanyang yun yung kanyang practical consideration. Hindi lang ito usapin ng political baggage, usapin ito ng sino ba yung kaya kumontrol sa House. Matinding balancing act yan no? Pero he needs to gauge kung gaano kabigat na political baggage sa kanya itong kanyang pinsan. Yes. At saka dun sa possibility na baka lalong gumuho yung kanyang hawak dyan sa House of Representatives kung magpapalit siya. Pero kasi either way, this is being exploited by the Dutertes, di ba? Nandyan si Martin, ine-exploit. Pag natanggal naman yan, definitely i-exploit. So, he is in a very unenviable position, itong presidente, no? But what do you think should he do? Well, ang problema kasi niya ngayon, political baggage. Ang problema niya ngayon ay existential. Kaya kailangan niya talaga ng hard decisions. Pero ang problema niya, dahil mahina siya during the midterms, isang maliit na pagkakamali, pwedeng ma-blow out of proportion. No, yun yung kanyang hindi ako maiinggit sa position niya ngayon. No? Doon sa position ng host dito sa Fox First, naiinggit ako. Pero yung position ng presidente, no? Medyo mahirap ngayon yan, ha? Medyo mahirap yung kanyang lugar ngayon, no? Wala lang ako, no? Buti na lang medyo malayo-layo ako, no? Para tinitignan from a distance, no? Literally. Kaya nasa isa siyang unenvious position. Yung kanyang calculation ay napakahirap. Pero sinusubukan niya in fairness, no? Whether it will work is another thing.